Hinarap po natin, pati mga kasamahan natin dyan sa traditional and social media. Humingi po sila ng update. Ang update po natin, ngayong araw ay pinulong po kami ng ating legal team na sa paghahanda dito po sa gagawing preliminary conference. Itong kaso natin sa hinihingi natin ay deklarang unconstitutional itong maanumalyang 2025 budget. Huwag po kayong palilihis sa ginagawa ng napakaraming mga tao ng pamahalaan. Ang budget, ang usapan po pa rin ay yung ating anomalous 2025 budget. Hindi po natuloy yung preliminary conference ng supposedly February 28 sapagkat late po nakapagsumite ng komento yung gobyerno through the Office of the Solicitor General. Kaya po na-move yung ating preliminary conference ngayong March 5, Wednesday. Nagpulong po kami kanina ng mga abogado at nagpaplano ano yung mga dokumentong papamarkahan at isusumite sa Korte Suprema para po mas mapabilis yung gagawing oral argument na nakaschedule po sa April 1. At magpupulong pa rin po kami bukas, kami po mga abogado ninyo. Bukod po sa anomalous hearing sa anomalous 2025 budget, mariin din pong pinag-uusapan at pinag-uukulan ng pansin ngayon yung isang kandidato para vice-gobernador na naglahad ng kanyang saloobin regarding the vulnerability of the automated election system that will be used this 2025 election. Nakakagulat at bordering on nakakagalit dahil imbis na entertainin siya ng COMELEC, kinasuhan yung abogado at accountant na at kandidato bilang vice-gobernador. Tama ba? Vice-gobernador yung kinakandidatuhan po nung lawyer din po iyon eh. Imbis na pakinggan siya ng COMELEC, kinasuhan po yung abogado at pati yata disbarment at yung kaso na mapatanggal yung kanyang lisensya bilang accountant ay isusunod din ng COMELEC. Nakakagulat, nakakagalit sapagkat bakit mo naman pipigilan maglahad ng kanyang saloobin bilang Pilipino yung isang taong naglahad lang ng kanyang reservation or pangamba na tungkol sa vulnerabilities ng ginagamit na Miro system, yung ating automated election system. Malinaw naman din po kasi sa ating automated election system law, yung RA 9369, pakicheck nyo po, RA 9369, yung ating automated election law, na batas, sinasabing pa nga dyan dapat 3 buwan bago mag-eleksyon, mayroong third party certification ang COMELEC. Dapat makakuha sila ng third party certification. Isa-isang independent body na magse-certify na walang sablay ang gagamiting automated election system. Ang deadline po niyan ay 3 months before the election. Dapat ay nakakuha na ng certification ang COMELEC na foolproof o walang vulnerability yung system na gagamitin ngayon. Today is already March 3. Ang deadline po dapat niyan kung 3 months before election ay February 12. February 12 dapat po ay nakakuha na ang COMELEC ng tinatawag nating independent third party certification na hindi nga po pwedeng dayain o hiihak yung sistemang ginagamit nila. Hanggang ngayon, tahimik ang COMELEC kung bakit wala pa silang third party certification. Dapat ito yung sinasagot nila. Magandang napapag-usapan sapagkat related po ito doon sa inilabas na saloobin nung abogado ating kumpanyero na kinasuhan ng unlawful utterance yata ang kinaso, hindi libel unlawful utterance ng COMELEC. Bakit mo kakasuhan yung tao? Nagpapahayag lang naman siya ng kanyang reservation sa ginagamit ninyong sistema ng Miro. Dapat yan sagutin. At ang mapapansin natin, I do not like to think, but it seems that the government, even the COMELEC, is weaponizing itong Article 154 para patahimikin yung pumupuna at nagbibigay ng kanilang pahayag regarding the vulnerability
of the automated election system to be used and to be deployed this May 12, 2025 election. Dahil ayon nga po sa RA 9369, yung ating automated election system law, dapat yung gagamitin mong sistema ay nagamit na ng at least 2 beses sa isang automated election system din. Meron itong proven track record, proven capability na hindi madadaya yung sistema. Ang tanong, ang Miro ba meron ng proven track record? Baka bago-bago nito, kaya mahalaga yung tinatawag natin na certification mula sa independent third party. Kinakailangan may certification mula sa independent third party na walang vulnerability o hindi prone sa dayaan o hindi madadaya ang gagamiting automated election system. Nakakagulat dahil nagalit ang COMELEC doon sa unang nag-question nung sinasabi ng abogadong vulnerability ng system use. Siya'y nagpapahayag lamang at wala akong nakikitang unlawful utterance doon dahil hindi naman ito damaging sa gobyerno. Babangga ho kasi yung karapatan niya magsalita, yung karapatan niya magpahayag. E yan po ay may garansya sa ating konstitusyon at yan po ay mas nangingibabaw kesa dito sa tinatawag na Article 154 of the Revised Penal Code, yung unlawful utterance. Alam mo ninyo kasi yung ating Revised Penal Code, nagmula pa po yan sa Kodigo Penal ng Spanish eh. So baka itong Article 154 ginagamit nung panahon pa nila Padre Damaso para hindi po ma-criticize yung pamunuan nung at mga nanakop sa atin nung araw. Subalit iba na ho ngayon. Ngayon mas buhay ang diwa ng free speech. Yung abogado, I hope you can get the name of the lawyer. I forgot the name of the lawyer. Yung abogadong yan na nagpapahayag lamang siya at yung kanyang sinaba ay covered by free speech that is guaranteed by the Constitution. Dapat sagutin ng COMELEC, meron na ba kayong certification mula sa independent third party? Dahil mahalaga po na may certification yan 3 months before the election. Ang deadline po ng certification mula sa independent third party dapat ay February 12 pa. Ngayon ay March 3 na. Nasaan na yung certification mula sa independent third party? Ito yung karugtong ito nung naging revelation o pagpapahayag nung abogadong kinasuhan ng COMELEC. Importante po kasi yung certification because the certification mandated under RA 9369 is not a mere technical requirement. Hindi po technical requirement yan. Yan ay legal and procedural requirement. Kinakailangan po may certification mula sa independent third party, 3 buwan bago maghalalan. Nang sa ganoon, maprotektahan po yung integridad ng ating gaganapin na eleksyon. Masiguro po na tama o accurate yung bilang, yung magiging bilang ng makina. Masisiguro po na mabibilang at mababasa ng makinang gagamitin ng tama yung mga iboboto ng mamamayang Pilipino. Mahalaga pong pinag-uusapan natin to. Bakit? Yung mga malalayong nakatira, yung iba tawid dagat pa, gigising ho yan ng maaga. Magtatabi ng pera sa araw ng halalan, mamamasahe, sasakay ng, yung iba magbabangka pa, yung iba magko-commute, gigising ng maaga, pipila sa ilalim ng araw, kung uulan, kahit sa ilalim ng ulan. Kaya importante itong independent third-party certification para masiguro naman ng mga gigising ng maaga, yung mamamasahe, yung magtatawid dagat, magtatawid isla, sasakay ng bangka, na hindi masasayang yung kanilang pagod, hindi masasayang yung kanilang effort, hindi masasayang yung kanilang malasakit sa kandidatong gusto nilang iboto, at hindi masasayang at mabibilang ng tama yung kanilang boto. Nasaan na yan? Kinakailangan po kasi may certification yung isang independent third party. Nang sa ganon, yung source code po, pag na-certify na po yan, i-escrow yung source code na gagamitin. Pag may certification na po yan, i-escrow po yan, itatago sa mga vault ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Tahimik ang COMELEC hanggang ngayon tungkol sa bagay na yan. Imbis na busalan ninyo
si Vice Mayoralty Bet pala ng Isabela. Imbis na busalan ninyo si Attorney Jeryl Respicio. Maraming salamat, Attorney Jeryl Respicio. Isa kang maisog sa iyong paglalahad ng iyong saloobin regarding the vulnerability of the automated election system to be used under the Miro technology or Miro system. Susugan lamang po natin yung paglalahad ni Attorney Jeryl Respicio. Dapat instead na siya'y dinimanda o kinasuhan ng COMELEC, dapat sagutin ng COMELEC, meron na ba kayong independent third party certification? Para nang sa ganoon, mailagay na sa escrow o sa vault ng Central Bank o ng Bangko Sentral ng Pilipinas yung source code. Imbis na busalan ninyo si Attorney Jeryl Respicio na nagpapahayag lang ng kanyang saloobin o reservation sa gagamiting system, itong automated election system, anong masamang pag-usapan yung vulnerability? Malinaw naman yung mga requirement under Republic Act 9369. So, itong ating pagdidiskurso ay bawal na rin? Tayo rin ba ay kakasuhan ng violation ng Article 154 ng ating Revised Penal Code, yung unlawful utterance, dahil tayo ay nagdidiskurso sa isang napakahalagang usapin? Ito ba'y makakadanyo sa gobyerno kung nagtatanong ang mamamayang Pilipino kung meron ng certification mula sa independent third party at ito ba'y na-escrow na sa mga vault ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Importante yung certification ng independent third party nang sa ganoon, we can be assured that the votes will be counted with accuracy and the machines will read properly the votes to be cast on election day. Ito'y kasunod lamang nung pagtatanong ni Attorney Jeryl Respicio. Huwag natin silang busalan. Sagutin natin, harapin natin, sapagkat ang deadline ng certification by an independent third party sa gagamiting automated election system ay nung February 12 pa or 3 months before the conduct of the May 12, 2025 election. Yan sana ang ipaliwanag ng Commission on Election at huwag i-weaponize ang ating mga batas at sikilin or gipitin yung mga nagpapahayag ng kanilang saloobin katulad ni Attorney Jeryl Respicio. I saw one of his interview. The lawyer, the guy, he laid down yung kanyang qualification and apparently he is also an expert in IT. So bakit mo kay-questionin? He is also an expert in IT audit. Siya ay lawyer at accountant. At dito magdududa ho kayo mga kababayan, huwag tayong pumayag sa ganitong pambubudol. Bakit mo kakasuhan yung tao? Tapos may banta pa na ipadidisbar. Masama na bang ang lawyer ay advocate? Si Attorney Jeryl Respicio is an advocate for a clean election. Bakit mo ipadidisbar? Lawyers are advocates. And a lawyer should be always advocating for something. Whether you're a political, you're a social, you're a legal advocate or activist, ang abogado ay isang advocate. Huwag mong tatanggalin yan. Kay Attorney Jeryl Respicio, tatakutin mo ng disbarment. Pati lisensya niya bilang accountant, tatanggalin mo. Ito ay talagang panggigipit. Bakit? Bakit hindi mo sagutin? Kagaya ng ating tanong ngayon, meron na bang certification coming from an independent third party? Yang system na gagamitin mo mula sa Miro. Ang requirement ng RA 9369, dapat meron na 3 months before the election. Ang 3 months na yan, lapse on February 12, 2025. Marso na ngayon, March 3 na ngayon. Meron bang certification? Para sana yung mga source code ay nakatago na o naka-escrow na sa mga vault ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, mabuhay ka, isa ka maisog, Attorney Jeryl Respicio, ituloy mo yung pagiging advocate mo, yung advokasya mo, tungo sa transparency at accountability. At tungo yung advokasya mo, tungo sa isang malinis at tatapat na halalan.